Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Bayaning naturingan, suporta ng gobyerno hindi maramdaman kung walang NGO at media na tumulong tulad ng Bitag at Kilos Pronto. Baka hanggang ngayon ang mga OFW na ito makakain lamang, mangangalakal ng basura at magpapalipas sa magdamag sa paliparan. Anong saklap naman ng kanilang kapalaran? Alamin sa Kilos Pronto. Mga ka-KP, kung inyong tatandaan, yun hong OFW sa Riyadh, Saudi Arabia na nangangalakal ng basura. Ikaw, Alex, natatandaan mo ba? Oo, ito yung mga kababayan natin na nawalan ho sila ng trabaho, nawala na ho ng kontrata, pero may pangako sa kanila na dapat daw ipauwiin na sila. Problema, nilaglag sila at hindi sila binalikan ng kanilang pong mga ahensya. Tandaan, ito ho'y naka-calendar ho sa amin to. October 14 po nang pinalabas ho namin tong reklamo na to. Tapos ang kanilang kontrata, sabi mo nga, hindi nakauwi, hindi ba? At kasama pa natin noon si Nika. Si Nika at tandang-tanda ko yung Lex. Sa iyo, siguro, dyan sa video na yan, anong recollection mo? Ito nga, dito sila, yung mga, parang silang, alam mo yun, yung mga basura, garbage collector hong nangyari sa kanila ho dyan, dahil wala ho silang pera, dahil nga wala na hong trabaho, kaya dyan ho sila namumulot ng kanila pong pagkakakitaan. Ayan. Gusto niyo panoorin ba ito? Panoorin natin to. Sa KPOFW, sasakluluhan natin ang ating mga kababayang nasa Riyadh, Saudi Arabia. Sa bidyong ipinadala sa Kilos Pronto social media, makikita ang namamalimos, nangangalkal ng basura at natutulog na lang sa rooftop ng isang gusali ang mga Pinoy na OFW. Natapos na raw kasi ang kanilang kontrata pero hindi raw sinagot ng employer nila ang kanilang pag-exit sa Saudi. Ang epekto, nagpalaboy-laboy na lang sila hanggang sa maubusan ng pera. Kawawa naman po. At para po bigyan tayo ng update hinggil sa kalagayan nila sa Saudi, nasa linya po ang isa sa mga OFWs na humihingi ng tulong sa KP, si Ginoong Rolando Garcia. Magandang gabi po, Sir Rolando. Kamusta po kayo dyan? Medyo hindi okay po, ma'am eh. Kasi napuan na po kami na stranded dito, hindi kami makauwi. Tapos na po ang aking kontrata. Tapos na yung kontrata, tapos hindi sila nabigyan ng pag-exit sa Saudi. Ano po bang trabaho niyo po dyan? Electrician po, madam. Pati sa tinitiran namin, ma'am, wala rin kuryente. Sa rooftop? Rooftop. Okay. Ano po ang gusto niyong hinging tulong sa Kilos Pronto? Kung hindi sana patulungan kami na makauwi na, ma'am, kasi hirap na kami dito eh. Mga ka-KP, natatandaan ho namin, nakausap ho namin dito ang Samaric Service Master Placement Agency. Agency nila Rolando at ito ang kanilang pahayag. Ito po si Nika Cleofe Alihar ng Kilos Pronto, kasama po si Bitag Ben Tulfo at si Alex Santos. Magandang gabi po. Yan po sila Rolando Garcia. Kasi nakausap po namin ngayon po, kanina, yung general manager ng kanilang company. Ma'am May, siguro hindi nakakaabot sa inyo yung kalbaryong pamumuhay ngayon ng ating mga kababayan doon. Kayo ang ahensya nito, meron kayong pananagutan dyan. Ano bang problema sa kontrata nila? Baka nagkalokohan nagkadengo yan sa kontrata. Wala naman. Kung wala, bakit sila ngayon natutulog doon sa rooftop na lang, nangangalkal ng basura dahil isa electrician, siguro nag-gancho to or ano ba ito? Siyempre, agency kayo. Dapat on top of the situation kayo. Pananagutan nyo yan eh. Ito Ben, may isa pa tayo pong dinulog na problema ng mga OFWs, ating pong mga bagong bayani Ben. Ito po yung October 19 na episode natin. Dahil meron po mga grupo ng mga OFWs na natutulog na lamang po sila sa terminal ng bus. Bakit kanyo? Dahil po, yung po kanila pong agency, pinangakuan po sila ng trabaho po dyan sa Jeddah, Saudi Arabia. Yun nga lang,
Peke pala, wala daw silang nadat na natrabaho doon. Kaya yung ginawa ho nila, yan, dyan ho sila natutulog. Kawawa ho ang itsura ho nila po dyan. Eto muli, natin balikan po kung paano natin po inaksyonan ang problemang ito. Gustong mag-ibang bansa, doble ingat po. Baka kasi ang mga agency na inyo pong pinupuntahan, kung hindi po bogus, fly by night. Ilang kasi sa mga kababayan natin, yan, makikita nyo sa video, na lumipad po yan patungo sa Jeddah. Ayun, paraw sila mga basang siso po ngayon. Napansamantalang nakikisilong po yan sa isang bus terminal sa Saudi Arabia. Dito na ho sila natutulog at dito na rin po umiikot po ang kanilang buhay. Paano naman kasi? Ang ipinangakong trabaho ng ahensya na nag-deploy po sa kanila, biglang naglahong parang bula. Ang ending, ayun, wala akong trabaho. Hindi rin nila po tiyak kung kanino idudulog ang kalbaryo nilang sinapit habang nasa dayuhang bansa ho sila. At dahil sa reklamong po niya, nakausap natin yung agency na umahawak po sa mga OFW. At yan, ito po kanila pong ibinahagi po sa atin ang kanila pong kasagutan at aksyon pong gagawin po nila. Ito, panoorin po natin. Ako po yung abogado ng WISE. Opo, kayo po yung sa WISE Recruit po, Corporation. Yes, sir. Kami po yung law firm na mahawak sa WISE. Opo. Okay. Paano, ano ba ho nangyari ho? Bakit yung mga kababayan ho natin na dumaan ho sa inyo pong ahensya, ngayon, kita ho ninyo kalagayan nila doon, walang trabaho. Actually, sir, nung nalaman nga ng kliyente natin yan, kinukulat sa amin yung video na yan, and we asked them kasi may tumatawag nga sa kanilang media. And this morning, we heard that they will be patching us through your program nga po, sir. Yes, para ma-explain yung kanilang kalagayan doon. Opo. Actually, according to them, nagpadala naman na po sila ng ating representative doon, si Mr. Abdul Wahab Al-Sulaimani, who is the Saudi counterpart natin doon, na pag-negotiate sa mga foreign. So, attorney, puputulin lamang kita ho ha. Ibig sabihin, meron na ho kayong mga tauhan po para tulungan ng ating pong mga kababayan. Ganun po ba? Yes, sir. Meron Okay. na po. Meron na po.